But how? Gusto mong gumawa ng desisyon. Pero ang tanong, paano nga ba? Bawat araw may desisyon tayong ginagawa. Malaki man o maliit, mahalaga na may proseso tayo. Emosyon ba ang inuuna mo? Sumusunod ka lang ba sa agos? O baka naman gusto mong subukan ng mas systematikong approach tulad ng scientific method? Maraming paraan para mag-decide. Pero paano mo masasabing tamang desisyon mo? Dito papasok ang mga facts at opinions. Kailangan mong matutong magtimbang ng mga ito para mas malinaw ang path mo. Sa mga susunod na bahagi, tutuklasin natin ang kahalagahan ng pagtimbang ng facts at opinions. Alamin natin kung paano magiging gabay ang scientific method sa paggawa ng mas matalinong desisyon. Handa ka na bang magdesisyon ng mas maayos? Tara na! Bago tayo mag-deep dive sa decision making, pag-usapan muna natin ang facts at opinions. Ano nga ba ang pinagkaiba nila? Bakit mahalagang malaman ang difference ng dalawang ito? Ang facts ay mga bagay na napatunayan na at may ebidensya. Halimbawa, ang Earth ay bilog. May mga pag-aaral at siyentipikong pruweba na nagpapatunay dito. Hindi mo ito pwedeng pagtalunan dahil ito ang katotohanan. Sa kabilang banda, ang opinions naman ay mga pananaw o paniniwala ng isang tao. Halimbawa, may nagsabi sa iyong masarap kumain sa isang bagong restaurant. Opinion niya yun based sa kanyang panlasa. Importante na matukoy mo kung ang pinagbabasehan mo ng desisyon ay fact o opinion. Bakit? Dahil ang facts ay hindi nagbabago, samantalang ang opinions ay subjective at maaring mag-iba depende sa tao. Ngayong alam mo na ang pagkakaiba ng facts at opinions, pag-usapan naman natin kung bakit mahalaga na timbangin ang mga ito bago gumawa ng desisyon. Isipin mo, bibili ka ng bagong cellphone. Kung puro opinions lang ang papakinggan mo, baka magsisi ka sa huli. Halimbawa, pinuri ng kaibigan mo ang isang model dahil maganda ang camera. Pero ikaw naman pala, mas mahalaga sa iyo ang battery life. Dito papasok ang kahalagahan ng pagtimbang ng facts. Bago ka mag-decide, mag-research ka muna. Alamin mo ang specs ng cellphone, basahin mo ang reviews ng ibang users at ikumpara mo ang presyo sa ibang brands. Kapag may matibay kang basehan, mas sigurado at confident ka sa desisyon mo. Hindi ka basta-basta madidismaya dahil alam mong pinag-aralan mo ang lahat ng aspeto. Section 4, The Scientific Method, Your Decision-Making Ally. Alam kong medyo seryoso ang datingan ng scientific method, pero maniwala ka, hindi ito kasing komplikado ng iniisip mo. Isa itong sistematikong paraan para masolusyunan ng problema at makagawa ng desisyon. Paano nga ba ito ginagamit? Simple lang. Sundan mo lang ang mga sumusunod na hakbang. 1. Identify the problem. Ano ba ang problema o desisyon na kailangan mong harapin? 2. Gather information. Magsaliksik at mangalap ng mga impormasyon na may kinalaman sa problema. 3. Form a hypothesis. Mag-isip ng posibleng solusyon o desisyon. 4. Test the hypothesis. Subukan mo ang hypothesis mo. Gumawa ka ng experiment o pag-aralan mo ang mga posibleng resulta. 5. Draw a conclusion. Matapos ang iyong pagsusuri, oras na para magdesisyon. Huwag kang matakot gamitin ang scientific method. Hindi mo kailangang maging scientist para dito. Ang mahalaga, may proseso ka sa pagdedesisyon at hindi purong emosyon o haka-haka lang ang basehan mo. Section 5, Making It Happen, Your Turn to Decide. Ayan, may mga tools ka na para gumawa ng mas maayos na desisyon. Tandaan mo, hindi lahat ng desisyon ay madali. May mga pagkakataon na mahihirapan kang pumili. Pero kung alam mo ang pinagbabasehan mo at may proseso ka, mas magiging kampante ka sa magiging resulta. Sa susunod na may desisyon kang gagawin, huminga ka muna ng malalim at tanungin ang sarili, ano ba talaga ang problema? Ano-ano ang mga facts na kailangan kong malaman? Ano ang mga posibleng solusyon? Ano ang magiging epekto ng bawat desisyon? Huwag matakot magkamali. Parte ng buhay ang pagkakamali. Ang mahalaga, natututo ka sa mga ito at mas nagiging maingat ka sa susunod. Kaya mo yan. Gamitin mo ang mga natutunan mo at siguradong mas magiging maayos ang mga desisyon mo sa buhay. See you sa next natin na kwentuhan.